Lagi bang masakit ang ulo mo? Baka sa mata na yan. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin ang iba't ibang klase ng headache or ang sakit sa ulo. Maraming klase ng headache at pwedeng maapektuhan ang iba't ibang parte ng ulo mo. Isa ito sa pinaka-common na complaint ng pasyente para magpatingin sa isang doktor. Ito kadalasan ay hindi naman seryoso, pero hindi yan parate. At marami ang pwedeng maging trigger dito, pero kadalasan yan ay dahil sa stress at pagod. Pwede din yung mga ibang environmental factors tulad ng sobrang liwanag or kahit yung mga pagkain at inumin tulad ng chocolates at yung mga may caffeine at alcohol. Kahit nga yung tulog, kapag kulang or kahit sobra yung tulog ay pwede ring factor. Marami ding sakit sa iba't ibang parte ng ulo tulad ng utak, ipin, leeg, or kahit sa mata ay pwedeng mag-cause ng headache. At mga iba pang sakit sa katawan tulad ng high blood, tumor, aneurysm, stroke, at iba pa. Ang unang klase ng headache ay yung tinatawag na tension headache. Ito ay isang common na type na sakit sa ulo na kung saan nagkakaroon ng tightening ng mga muscles sa scalp or sa leeg. Pwede nitong maapektuhan ang harap, gilid at likod na parang naiipit ng sombrero. Ang typical na tension headache ay hindi naman nagkokos ng pagsuka or feeling na susuka or kahit pagkasilaw. At stress or pagod pag kinakabahan or feeling anxious or depressed ang kadalasang cause ng muscle tightening na nagkokos ng headache. Kadalasan ay magtatagal lamang ito ng mga few hours, lalo na kung nakapag-relax or nakapagpahinga ka na, pero pwede itong umabot ng hanggang ilang buwan bago ito mawala. Isa pang type ng headache na lagi nyo naririnig or napaka-common ay yung tinatawag na migraine headache. Pwede itong genetic pero kadalasan ay trigger dito ng stress, sleep problem, mga iba pang mga pagkain at inumin, dehydration, sobrang liwanag, or kahit may maamoy ka lang at hormonal changes. Kaya nga mas madalas itong makita sa mga babae. Ito naman ay parang may tumitibok na sakit sa ulo or yung tinatawag na throbbing headache. At kadalasan ito ay nasa isang parte lamang ng ulo at lumalala kapag ikaw ay gumagalaw. Di tulad sa tension headache ay pwede ka makaramdam dito ng pagsusuka or feeling na susuka, sobrang sensitibo sa ilaw or kahit sa tunog lamang, pwedeng makakita ng mga zigzag or flashes of light or colored lights. Ito yung tinatawag na migraine with aura. At pwede rin itong in combination with tension headache. Ang pangatlong klase ng headache ay yung tinatawag na cluster headache. Ito naman ay less common kumpara sa tension headache at migraine headache. Kadalasan ay meron kang mararamdaman na sobrang sakit sa isang side ng iyong ulo. At pwede itong may kasama ng pagluluha, pamumula, or stuffy nose doon sa side na may sakit sa ulo. Madalas itong tumagal ng mga ilang minuto hanggang 2 oras lamang. Pero pwede mangyari ng maraming beses sa isang araw o linggo. At mas madalas naman itong makita sa mga lalaki. Ang mga nabanggit kong mga klase ng headache ay kadalasan sakop ng utak, kaya nire-refer namin sa isang neurologist para sa mas komprehensibong eksaminasyon at magamot ito ng mas maayos. Pero merong mga sakit sa mata na pwedeng mag-cause ng pagsakit ng ulo. Una dyan ay yung eye strain or yung pagkapagod ng mata dahil sa paggamit nito ng mahabang oras. Ito ay madalas kapag ginagamit natin ang ating mga mata sa mga pangmalapitan na gawain tulad ng pagbabasa, pananahe or pag-cross-stitch or kahit yung paggamit ng mga gadgets, cellphone or computer. Ito yung tinatawag na digital eye strain. At nagawan ko na ng video ito kung gusto nyo mapanood. Ang mga mata kasi natin, pag ginagamit natin sa pangmalapitan, ay nagkukos ng pag-contract ng mga muscles nito at kapag masyadong matagal ang pag-contract nito, ay mas mabilis itong mapagod at pwedeng mag-cause ng eye strain na magli-lead sa temporary blurring of vision at headache. At para maiwasan ito ay kailangan gawin ang tinatawag na
20-20-20 rule na kung saan every 20 minutes na nakababad ka sa pangmalapitan na gawain ay magpahinga ka na ng mga 20 seconds at tumingin ka sa malayo 20 feet away. O, wag pilosopo ha, basta sa malayo para matulungan mag-relax at makapagpahinga ng maayos ang mga mata mo. Next naman ay yung sakit na tinatawag na glaucoma. Nagawan ko na rin ng video ito. I-click nyo lang yung link sa baba. Specifically, yung tinatawag na angle closure glaucoma, na kung saan nagkakaroon ng pagsara or pag-block sa pag-drain ng tubig sa loob ng mata na magli-lead sa pagtaas ng pressure sa loob nito at pagkasira ng optic nerve. Pwede kang makaramdam ng sobrang pagsakit ng mata, paglabo nito, at sobrang pagsakit ng ulo. Yung tipong mahihirapan ka sa pagtulog. At pwede rin yung pagsusuka, feeling nasusuka, sensitibo sa ilaw at makakita ng mga rainbow. Ito ay isang medical emergency at kung nakaramdam ka nito ay pumunta ka agad sa pinakamalapit na ophthalmologist or emergency room. Next naman ay yung tinatawag na giant cell arteritis or GCA. Ito naman ang pamamaga ng mga arteries na dumadaan sa gilid ng ulo natin na usually nakikita sa mga matatanda. Nagkakaroon kasi ng hindi magandang pagdaloy ng dugo at magkokos ng paglabo ng mata at headache sa gilid ng ulo na parang tumitibok. At pwede rin makaramdam ng sobrang sakit na scalp o anit. Ito din ay isang medical emergency na kailangan magamot kagad para maiwasan ang pagkabulag ng dalawang mata. Pwede rin mag-cause ng headache ang error of refraction or grado sa mata. Meron na rin akong video about dito na kung saan inexplain ko na ito yung hindi magandang pag-focus ng ilaw sa loob ng mata na magkokos ng paglabo ng paningin. At dahil nahihirapan mag-focus ang mata natin dahil sa labo, ay mas nag-e-effort ito at mas mabilis mapagod at mag-cause ng eye strain na pwede mag-lead sa pagkahilo at headache. Kaya kung may mga simptomas ka na ganito, ay importante na makorek ang error of refraction or grado sa mata sa pamamagitan ng salamin, contact lens, or operasyon or yung tinatawag na refractive surgery. Maraming pwedeng maging cause ang headache at pwede itong manggaling sa iba't ibang parte ng ating ulo. At iba't ibang doktor ang pwedeng makatulong sa inyo depende sa parte ng ulo na apektado na nagkokos ng pagsakit nito. Kaya kung meron kayong mga simptomas ng pagsakit ng ulo, ay magpa-check up sa isang ophthalmologist para ma-rule out kung merong mga causes na pwedeng mag-cause nito na galing sa mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga iba't ibang uri ng headache. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako si Doc Doms. See you on my next video.